Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Radcliffe Anciano, ang inyong tagapagtalakay ngayong araw. At ang tatalakayin natin ay ang akademikong pagsasalita o mas kilala bilang pagsasalita. So, alam nyo ba kung ano yung pagsasalita o may ideya ba kayo kung ano yon? Siyempre, alam natin yon kasi simula pa nung bata pa tayo, yan yung pinakaunang itinuro sa atin ng ating mga magulang at inaabangan nga nila kung ano yung pinakaunang salita na bibigkasin natin kagaya ng mama, papa, ate, kuya at iba pa, di ba? So, ang pagsasalita pala ay isang verbal na paraan. Pero para mas maintindihan nyo, babasahin ko yung kahulugan ng akademikong pagsasalita. So ito. Ang pagsasalita, pagbibigay, pagbabahagi ng kaisipan, mensahe sa pamamagitan ng verbal na paraan, o di ba? Verbal na paraan na ginagamitan ng wika na may wastong tunog, tamang gramatika upang malinaw na maipaliwanag ang damdamin at kaisipan. So ayun pala. Ang pagsasalita pala ay ang pinakamadaling paraan para maibahagi natin ang ating saloobin o yung ating nararamdaman. Kasi sa simpleng pagbigkas lang kung ano yung nararamdaman mo, kunyari, sasabihin mo sa iyong kaibigan na may problema ka. Ayun, malalaman niya agad na may problema ka kasi sinabi mo. Di katulad ng verbal na paraan na pwedeng malay yung pagkakaintindi ng iyong kausap kasi ginagamitan niya ng hand signals or sign language, ganon. So, ang pagsasalita pala ay isa sa mga makrong kasanayan na may layuning ipahayag ang kaisipan, paniniwala at saloobin. So, pero kahit na madali lang itong pagsasalita, dapat mo pa ring linawin ito at gamitan ng tamang gramatika at tamang tunog o tono kung ano talaga yung nararamdaman mo kasi may posibilidad pa rin na mamali yung pagkakaintindi ng iyong kausap. So, tuloy tayo. Kailangan sa epektibong pagsasalita. So, una, kaalaman. Pangalawa, kasanayan. Pangatlo, tiwala sa sarili. So, una nating tatalakayin ay ang kaalaman. Siyempre, kung ikaw ay may or bibigyan o aatasan ng topic ng iyong guro, kagaya ko, na ipapatalakay ito sa klase, dapat may malawak kang kaalaman sa iyong topic para kahit anong pasikot-sikot na tanong nila sa iyo, masasagot mo kasi alam mo yung topic mo, alam mo kung ano yung dapat na ibahagi mo sa kanila kaya importante ang kaalaman. Pangalawa, ang kasanayan. Oo, tapos kung may kaalaman ka na, dapat hasain mo pa rin para masanay ka, para mas maganda yung pagkakabigkas mo or mas maganda yung pagkaka-deliver mo sa yung topic na gusto mong ipaabot sa kanila para hindi nila ma-misinterpret, ganon. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat, dapat may tiwala ka sa sarili kasi kung wala kang tiwala sa sarili, yung kaalaman at kasanayan na meron ka, hindi mo yan maibabahagi ng maayos kasi ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili kasi isipin mo baka magkamali ako, ganon, baka i-judge nila ako, ganon, pagtawanan nila ako. Hindi, alisin mo yan sa iyong isipan. Dapat una, may tiwala ka sa iyong sarili para yung kaalaman at kasanayan na nalalaman mo, mas mahahasa mo pa, mas mapapaunlad mo pa, at mas maibabahagi mo ng maayos sa kanila. Ganon. So, mga kasangkapan ng mahusay na tagapagsalita. Una, tinig bigkas, kilos, kumpas, at tindig. So, una, tinig bigkas. Kunyari, nasa ibabaw ka ng stage tapos ikaw ay nagtatalumpati. Dapat yung tinig mo malakas para marinig ng lahat. Tapos, yung pagkakabigkas mo maayos para hindi nila mali ng pagkakaintindi. Pangalawa, kilos. Dapat, yung kilos mo doon sa ibabaw ng stage, kontrolado mo kasi kapag gumawa ka ng isang pagkilos o hakbang na maaring makapagsira ng momentum ng pagtatalumpati mo, ayun, masisira yung focus ng mga tao. Hindi na sila sa iyong mga sinasabi o binabahagi o sinasalita nakafocus, mapupunta doon sa kung anong kilos na nakagulo sa iyong pagsasalita. Pangatlo, kumpas. Ang example nito ay ang kumpas kamay. So, kapag sinabi mong 5 tapos ganito yung kumpas kamay mo, pagtatawanan ka rin nila kasi dalawa lang to 5 ganito. At yung pagpapalakpak, mayroong iba't ibang klase ng pagpapalakpak kagaya ng pagpapalakpak sa
Boy Scout, Girl Scout, ganon, or pumapalakpak lang, ganon. Tapos yung tindig, dapat yung tindig mo doon, parang ipinapakita mo sa kanila na handa ka, respetado ka, at yung para yung aura mo sa kanila ay masasagap nila na itong tao to seryoso talaga to sa kanyang ginagawa, or bihasa siya sa kanyang ginagawa, ganon. Mga katangian ng mabuting speaker. Una, may personalidad o dating. May ugnayan sa tagapakinig. Kontrolado ang boses. Pagsasalita ay angkop sa tagapakinig. May ganap at malawak na kaalaman sa paksa. Malinaw na pagbigkas ng mga salita. May kasanayan sa wika. May matatag na damdamin at malawak na kaisipan. Bukas ang isipan. May panahon sa pagpapatawa kung kailangan. O itong may panahon sa pagpapatawa kung kinakailangan. Ito yung kapag nakita mo na parang inaantok na yung mga tagapakinig mo, bitawan mo ng pagpapatawa para mabalik yung gana nila sa pakikinig sa iyo. Ganun lang yon. Kagaya ng ginagawa ng mga professional na speaker o tagapagsalita. Kapag nakita nila na parang may inaantok, bibitaw sila ng mga linya na nakakatawa talaga para bumalik yung gana ng mga tagapakinig. So, sunod. Isinaalang-alang ang tagapakinig. Hindi mayabang. Walang kilos na nakakatawag pansin. Maingat sa pagsasalita o ganon. Ganon yung mga katangian ng mabuting speaker. Kaya kung gusto nyong maging isang mahusay at professional na speaker, ito yung mga katangian na dapat nyong taglayin. So, next. Ano ang layunin ng pagsasalita? Ano nga ba? Alam nyo na ba kung ano ang layunin ng pagsasalita? Nabanggit na natin yun sa pinakaunang pahina dito. May idea ba kayo? Sige, next na lang at atin lang tatalakayin ito. No. Una, magpabatid. Pangalawa, manghikayat. Pangatlo, manlibang. Una, ang layunin ng pagsasalita ay magpabatid kung ano ay yung nararamdaman. Pwede ring manghikayat na parang gusto mo silang hikayatin na sumama sa iyo, or hikayatin na sumali sa iyong grupo, or kagaya ng mga business o online job, ganun. Nanghihikayat sila ng mga tao na sali sa kanila para mas lumawak pa ang kanilang negosyo. Tapos, pangatlo, manlibang. Ito yung parang, alam nyo ba kung ano yung clown, ganun? Yan yung trabaho nila na ginagamit nila yung mga salita or likot ng kanilang isipan, o bumubuo sila ng mga pangungusap or mga salita na nakakatawa talaga. Yan yung isa sa mga layunin ng pagsasalita. So, mahalaga ba ang pagsasalita? Bakit ba mahalaga ang pagsasalita ngayon? Para sa inyo, mahalaga ba talaga ang pagsasalita o hindi? So, kahalagahan ng pagsasalita. Naipaabot sa kausap ang kaisipan at damdaming niloloob ng pagsasalita. Nagiging kasangkapan sa pagkaunawa ng mga tao para maiwasan natin yung maling pagkakaintindi o yung gulo, ganon. Nakakapag-anyaya o naka-iimpluwensya ng saloobin ng nakikinig, na ibulala sa publiko ang opinyon at katwiran may kabuluhan sa kapakanang panlipunan. Yan yung mga kahalaga ng pagsasalita. Siyempre, sobrang mahalaga talaga yung pagsasalita para lahat tayo ay magkakaintindihan at maibabahagi natin kung ano talaga yung ating nararamdaman. Kung hindi natin kayang gawin sa gawa, isasalita na lang natin para mas madali. Ganon. So, yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig.